Ngayon, sa wakas ay nagpasya na ang NATO na tumugon sa Russia matapos ang pag-atake ng mga drone sa Poland. Ang Amerikanong general at kataas-taasang komandante ng pinagsamang sandatahang lakas ng NATO sa Europa na si Alexus Grinkevich ang siyang mangunguna sa pamumuno ng mga kanluraning tropa na inihahanda para sa agarang pagpapadala sa mga hangganan ng Russian Federation at Belarus. Ang Poland ay hiwalay na nagpapadala ng 40,000 sundalo muli sa hangganan ng Belarus at Russia. Samantala, magpapadala ang Pransya at United Kingdom ng Rafale at Eurofighter jets sa Poland at ang Netherlands ay magpapadala ng 2 Patriot Air Defense System. Isinasagawa ang mga hakbang para protektahan ang Poland kasabay ng West 2025 exercise kung saan magsasanay ang Russia at Belarus sa paggamit ng nuclear weapons at Oreshnik missile system. Nagpapadala na rin ang Poland ng sundalo sa Ukraine ngayon. At ang pinakakapansin-pansin, kamakailan lang ay nagsagawa ng pagsubok ang Amerikanong strategic bomber na B-2 ng anti-ship na sandata sa hilaga ng Norway, ilang daang kilometro lang mula sa hangganan ng Russia sa Arctic. Isinagawa ang mga pagsasanay kasabay ng operasyon ng Naval Group ng Estados Unidos at ng kanilang mga kaalyado sa NATO sa Barents Sea, kung saan mahigpit na binabantayan ng mga sundalong Ruso ang galaw ng mga barko. Tatalakayin natin ang reaksyon ng kanluran at ang pag-atake ng drone sa Poland sa episode na ito. Ako si Alexei Pechi. Ngayon ay Setyembre, 11 sa ating kalendaryo. Bago tayo magsimula, gusto ko lang ipaalala na araw-araw may analytical na balitang video sa YouTube channel na ito na tumatalakay sa mga kaganapan sa buong mundo. Para maging updated kayo sa lahat ng balita, kaya inirekomenda kong mag-subscribe kayo sa YouTube channel na ito at hinihiling ko rin na i-like ninyo ang episode na ito. Kaya, sa wakas ay nagpasya na ang NATO na tumugon sa walang hiyaang pag-atake ng mga drone ng Russia sa Poland. Ayon sa Bloomberg, naghahanda ang NATO ng military defense na tugon sa insidente ng Russian drones sa Poland. Ayon sa kausap ng ahensya, magkakaroon din ng isa pang pampulitikang tugon. Unang ibinigay noong Miyerkules ng kinondena ni NATO Secretary General Mark Rutte at iba pang lider ng kaalyadong bansa ang walang ingat na kilos ng Russia. Si kataas-taasang pinunong komander ng pinagsamang sandatahang lakas ng NATO sa Europa, Alexus Grinkevich, ang direktang magkokoordina ng mga susunod na operasyon. At siya mismo ang responsable sa pagpaplano at pagsasagawa ng lahat ng operasyong militar ng alyansa. At kung masyadong malabo ang tunog ng mensaheng ito, panahon na para maging mas tiyak. Magsisimula ako sa reaksyon mismo ng Polonya. Ngayon, isinara ng Polonya ang airspace sa silangang bahagi ng bansa malapit sa hangganan ng Ukraine at Belarus matapos pumasok ang mga drone ng Russia. Ang mga paghihigpit sa paglipad ay mananatili hanggang Disyembre 9 kasama na ang araw na yon. Ito ay iniulat ng Polish Agency for Air Navigation Services. Nilinaw na ang desisyon ay ginawa ayon sa kahilingan ng operatibong command ng sandatahang lakas ng Polandia para sa pambansang seguridad. Hindi maaapektuhan ang militar na abyasyon ng mga hakbang na ito. May exemption din para sa mga flight na may espesyal na status. Ito ay mga paglipad ng pambansang abyasyon ng ambulansya at iba pang mga serbisyo na kinakailangan kapag may mga natural na kalamidad, sakuna, banta sa kalikasan o mga emerhensyang sitwasyon. Bukod dito, pwedeng pahintulutan ang mga paglipad para sa pagbabantay at kontrol ng kritikal na infrastruktura. Kasabay nito, sa loob ng tinukoy na zona, lubos na ipinagbabawal ang paggamit ng anumang uri ng drone. Sumunod ang mga paghihigpit matapos lusubin ng drone ng Russia ang Poland noong gabi ng Setyembre 10. Ipinaalala ko na may hindi bababa sa 19 na drone na pumasok sa bansa kasabay ng malawakang pambobomba sa Ukraine. Upang maharang sila, bukod sa Polish Combat Aviation, unang beses ding ginamit ang NATO fighter jet mula nang magsimula ang digmaan. Sa huli, ginamit ng autoridad ng Poland ang ika-4 na artikulo ng NATO Charter na nag-uutos sa mga miyembrong estado na mag-usap kung ang kanilang teritoryo, kalayaan o seguridad ay nanganganib. Nagpadala ang Poland ng kagamitang militar sa hangganan ng Belarus at humiling ng dagdag na air defense systems. Sa totoo lang, isinasara rin ng Latvia ang airspace sa silangang hangganan nito sa Belarus at Russia. Ayon sa Ministro ng Depensa ng Republika, Andris Spruts,
Ang mga paghihigpit ay ipapatupad hanggang Setyembre 18 na maaaring pahabain pa at hanggang sa taas na 6 na kilometro. Ayon sa kanya, ang ganitong hakbang ay magpapalawak ng kakayahan para sa pagsusuri ng mga sistema ng pagmamanman sa himpapawid, pagmumodelo ng mga kilos ng mga drone at pagtugon sa mga ito, pati na rin ang pagdeploy at pagsasanay ng karagdagang mga mobile na unit ng labanan. At nalaman din na ang brigada ng hukbong Aleman ay karagdagang permanenteng itatalaga sa Lithuania. Ngayong araw, inihayag ito ng pinakamataas na komander ng pinagsamang puwersa ng NATO, si Alekus Grinkiewicz. Ngunit ang Poland ay naglilipat ng 40,000 sundalo papunta sa hangganan ng Belarus at Russia. Paalala, magpapadala ang Pransya at United Kingdom ng Rafale at Eurofighter fighter jets sa Republika habang 2 Patriot Air Defense System naman ang mula Netherlands. Mahalagang banggitin na kasabay ng mga hakbang sa pagprotekta sa Poland ay ang pagsisimula ng West 2025 military exercises kung saan magsasanay ang Russia at Belarus sa paggamit ng nuclear weapons at missile system. Oreshnik, at magsisimula na ang mga maniobrang ito sa Biyernes at magtatagal hanggang Setyembre 16. Sinabi ni Radoslav Sikorski, pinuno ng Ministry of Foreign Affairs ng Poland, na ang senaryo ay agresibo at kahalintulad ng paghahanda bago ang pagsakop ng Russia sa Georgia noong 2008 at Ukraine noong 2022. Batay sa datos ng Warsaw, layunin ng Zapad 2025 ang mag-iensayo sa pagkuha ng Suwalki Corridor. Ito ay isang makitid na bahagi ng lupa na nag-uugnay sa Poland at Lithuania na nasa pagitan ng Belarus at ng Kaliningrad Oblast ng Russia. Matagal nang tinatawag na Achilles' heel ng NATO ang teritoryong ito. Ayon kay Deputy Minister of Defense ng Poland, Cesarij Tomczyk, matagal nang naghahanda ang hukbo para sa mga manobrang ito at nagsagawa ng sariling pagsasanay na may mahigit 3,000 sundalo kasama ang mga kaalyado sa NATO. Ipinaalala sa Poland na ang Zapad 2025 ay mga pagsasanay na pang-opensiba, hindi depensibo. Opisyal ding magpapadala ang Poland ng sundalo sa Ukraine para matutunan mula sa sandatahang lakas ng Ukraine kung paano pabagsakin ang mga drone ng Russia. At ito na ang rurok ng paghahanda ng NATO. Ayon sa mga ulat, noong ika-3 ng Setyembre, nagsagawa ang isang Amerikanong strategic bomber na B-2 ng pagsubok ng mga sandatang kontrabarko sa hilaga ng Norway, ilang daang kilometro lamang mula sa hangganan ng Russia. Sa Arctic, ang eroplano ay nagsanay ng pagbagsak ng mga high-precision bomb sa Norwegian Sea malapit sa isla ng Anoya. Ang mga pagsasanay ay isinagawa kasabay ng operasyon ng Naval Group ng Estados Unidos at ng kanilang mga kaalyado sa NATO sa Barents Sea, kung saan binabantayan ng mga sundalong Ruso ang galaw ng mga barko ng NATO. Kapansin-pansin na 2 uri ng armas ang ginamit sa pagsubok, ang 200 kilogram guided bomb, 38, at ang 1 toneladang guided bomb unit, 31. May self-guidance na ulo ang bagong sistema kaya kayang tamaan ang nakatigil at gumagalaw na target sa dagat. At dito mahalagang banggitin na ang mga bomba mula sa pamilyang ito ng guided bomb unit ang ginamit ng mga Amerikano sa pambobomba sa mga Iranian. At ayon sa Newsweek, ang maniobrang ito ay naging bahagi ng pagpapalakas ng kakayahan ng Amerika na harapin ang mga banta sa dagat mula sa Russia at China na may pinakamalaking bilang ng mga barko sa buong mundo. Dito ako maglalagay ng tutuldok. Ibahagi ang inyong opinyon at komento sa paghahanda at tugon ng NATO sa provokasyon ng Russia sa Poland sa comments ng episode na ito. Mag-subscribe kayo sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Yun lang po. Mag-ingat kayo. Paalam sa inyong lahat.